Mukha siyang laing, pero yung amoy niya, amoy curry. Tingnan natin kung pwede na. I think pwede na to. I think lutong-luto na yung manok. $32 tong rolling pin na to. No way. No fucking way. Wait lang. Tama ba? Paano naman to naging $32? Lagyan natin ng konting Italiano. I think magmamatch naman yung flavor nito dun sa flavor nung palak paneer. Minsan na pagbabaliktad ko kasi yung contacts ko. Kaya kahit suot ko sila, malabo sila. Pero sana masalin ko siya ng mabuti. Nice. Oh, okay. Ito yung iluluto ko today. Almost instant lang siya. And tofu with spinach gravy and cottage cheese lang yung main ingredients niya. Pero lalagyan ko siya ng chicken at saka I think iba pang greens. So first time ko magluto nito. Hindi ko sure kung magagawa ko ba siya ng tama. Pero let's go. Okay. Kailangan ko lang tong chicken. And ito na yung pinaka-green na nakita ko dun sa ref. So, yun na yun. And kailangan ko ng 2 chicken breast. Pero sobrang frozen sila. Oh my God. Ayaw magpakuha. Okay. Ayan. I think enough na to. Mukha naman silang marami. Defrost start. What the heck? Okay. And I think, siguro mga 1/4 nito yung halo ko. And sobrang effective nitong wrap na to. Kasi parang 1 week na to dun sa ref and hindi pa rin siya nalalanta. 1/2? Gusto mo isang kalahati nito? Okay. Balik rin lang natin yung chicken. Okay. And ibalik natin yung the rest dun sa ref. Hugasan muna natin ng konti. Kaso hindi ko alam kung paano ko siya hihiwain. I think pa square na lang. Okay. Okay, mukhang ang dami niya. I think alisin ko tong mga gitna. Ito, hiwain din natin to. Okay. And ang gagawin natin dito ay stove top. Okay, medium flame, stove top, 2 minutes. Oh, so ibig sabihin kailangan ko nang iluto muna yung chicken. Kasi mabilis na maluluto. Pero i-unpack na nga natin para may idea ako kung ano ba talaga yung itsura niya sa loob. Oh, ready to eat. Okay, so mabilis lang talaga siya. Ipiprito ko na yung chicken and then gigisahin ko rin tong gulay and then saka ko ilalagay ito. Okay, ready na yung chicken. Oh my God. So I think nasobrahan na naman siya. Naluto na naman siya. Anyways, okay. Dito ko na lang rin siya hihiwain. Okay, oof. Actually, I think kailangan ko siyang hiwain dito sa sangkalan kasi hindi siya uubra kung dito lang. Mainit. Okay, I think okay naman yung pagkakahiwa ko. Square lang siya. Okay. Ngayon, hiniwa ko na sila. Nagmumukha na silang marami. Hindi ko pa pala napainit yung kakawali. Konti na lang tong olive oil ko, pero kasya pa naman. Kalat lang natin. Okay, mga 1 minute lang. Pwede natin ilagay yung chicken. Okay, I think okay na to. Ilagay na natin yung chicken. And yung iba luto na from thawing. Okay. I think ito yung kailangan ko. Kailangan ko lang silang mag-brownish ng konti. And both sides dapat luto. Okay. Balik rin natin ng konti. Oh my God. Hindi ko alam kung bakit parang ang konti nila. Lagyan natin ng konting Italiano. I think magmamatch naman yung flavor nito dun sa flavor nung, anong tawag dito? Palak paneer. Amoy fresh. Haluin natin. I think ready na tong chicken. Ilagay na natin yung gulay. May nalaglag dun sa ilalim. Okay, I think ang dami ng gulay para dun sa palak paneer. Pero feeling ko iimpis pa tong gulay kapag halimbawa naluto na sila. Oh my God. Ang bango ng amoy niya. Hinaan pa natin yung apoy.
Actually, naka 2 na lang ako. So, sobrang low heat na to. May isa dito na nalaglag. Akala mo makakatakas ka. Okay. Takpan muna natin siya ng mga 2 minutes. Next. Okay, kailangan ko nang ibuhos tong palak paneer after 2 minutes. So, gupitin na natin to. Oh, actually mukha siyang laing. Pero yung amoy niya, amoy curry. Tingnan natin kung pwede na. I think pwede na to. I think lutong-luto na yung manok. And umimpis na rin ng konti yung mga repolyo. Okay, let's go. Lagay natin. Okay, nakikita ko na yung mga tofu. Pero ang konti niya nga lang talaga. Alam ko na. Alam ko na. Lagyan ko ng konting tubig lang para makuha ko lahat ng essence niya. Okay. Para may sabaw na rin siya. Wait lang. Okay. Mukha siyang laing talaga. Oh my God. And ngayon palang mukhang masarap na siya. Tama yung decision ko na maglagay ng dagdag na gulay at saka pork kasi sobrang ang konti niya. So sabi nila 2 minutes lang daw, luto na to. Kapag naka-medium, pero naka-low tayo. So i-medium natin. And i-mix-mix lang natin ng mabuti. Actually, gusto ko muna siya tikman ng konti bago ko takpan. Parang natatakam na ako sa kanya. So, takpan natin. Iwanan natin ng 2 minutes. It's good. I think oras na para kumukulo siya. Okay, I think enough na yun. Off na natin to. And kailangan ko nang i-prepare yung drinks for tonight, which is coconut water and tropical fruits. Well, actually, yung binili ko lang rin sa Save on Food kanina. So ito siya, yung Western family. Move natin to konti. And tong Kosa coconut water, kailangan ko nito. And siguro, pupunuin ko lang yung half lang nito. Yung pupunuin ko ng, oh my God, buo-buo pa yung strawberry. And puro strawberry. Actually, may konting peach. Okay na ba yan? Damihan ko pa ng peach. Okay. I think okay na yan. And then, lalagyan ko nito. Dapat ka-level lang din ng mga fruits. Tapos the rest, water na. Okay na yan. And then, yung sweetener pa pala. Nakaharang yung ilaw. Sana hindi ko mabitawan. Oh my God. Okay, hindi ko masyado na plano yung positioning ng mga bagay-bagay. Sa video na to, actually yung ilaw lang yung hindi ko na plano. Pero, siguro mga 4 na scoop lang nito para matamis siya. 1, 2, 3, 4. And wala na rin pala to. Kailangan ko na ulit bumili. Okay. Water pa. Water. Okay. So, hanggang limit lang nung container yung lalagyan natin ng water. Then okay na to. Nakaharang yung ilaw. Oh my God, hindi ko makita. Nasisilaw. Okay. Let's go. Okay na siya. Balik na natin sa freezer to. Ito rin. Okay. Oh my God. Solid na natin siya. And I think parang mas gusto ko kapag halimbawa mas maraming sabaw yung ganito. Medyo dry siya for me. To think na nilagyan ko pa ng water yung lalagyan niya. Ayoko matapon sila. Okay. I think good for 2 naman talaga siya. Pero feeling ko hindi siya good for 2 kung hindi ko siya dinagdagan ng repolyo at saka chick. Kasi ang konti niya lang. I think kaya ko nang ibuhos to lahat. Okay. Simutin natin lahat. And may cottage cheese na daw to, pero
nilalagyan siya dapat ng cottage cheese as parang topping. And meron pa akong cottage cheese, so lalagyan ko siya ng cottage cheese pa additional sa taas. My God. Wait lang. Oh, balik muna natin to. Ito yung gamit ko na cottage cheese. Hindi ito yung usual na cottage cheese na ginagamit ko, pero ito lang yung nakita ko kasi dun sa supermarket. And medyo mas masarap din siya kaysa dun sa usual na cottage cheese na ginagamit. Okay. Alright, so ready na yan. Sali na natin to. Oh, tabi natin yung cellphone. Oh, ang ganda niya tingnan. Pero sana masalin ko siya ng mabuti. Nice. Oh, okay. Nice. Ang ganda. May konti pang tira. Oh my God, ang sarap. Actually, ang tamis. I think nasobrahan ko siya sa sweetener. Pero 4 scoops lang naman yan. Sasandukin ko na yung kanin. Bakalat yung buong process, pero ito na siya. With rice, syempre, and drinks na tropical. And gusto ko na siyang tikman ngayon. Pwede na, sakto lang. And hindi na kami kumakain ngayon. At least ako hindi na ako nakaharap sa TV kapag kumakain ngayon. Dahil dito na ako sa mataas na lamesa kumakain dahil may lamesa na kami. So ganito yung itsura niya. Nakakatamad bumangon. Hindi ako nag-expect ng magandang weather today dahil ang forecast 2 weeks na maulan and makulimlim dito sa Vancouver. And ayoko talaga nitong blinds na to. Ang ingay niya and may plastic protector siya na hindi mo siya mahila na pag ganun diretso. So parang itong parts lang na to yung pwede mong hilahin ng paunti-unti na ganun. So napakabagal niyang buksan. As forecasted, maulap. At least hindi total whiteout. Hindi kita yung dag. Gusto ko rin tingnan yung timbang ko sa umaga kapag hindi pa ako nakakain kasi mas accurate yun. Oh my God. So 70 kilograms. Kailangan ko yung hilahin to 63 at least. Okay, hindi ko sure kung kagabi ko pa to pinapatuyo. I think natuyo naman silang lahat. Actually, hindi pala. May tubig-tubig pa yung iba. Pero pupunasan ko na. Kailangan ko sila mailigpit na today. Teka lang. Parang, heck, hindi nalinis? Okay, pero, no. Hindi mukhang kape to. And naalala ko, hinugasan ko to bago ko ilagay dito. So, I think ginamit to ni Ran, tas nilagay niya lang ulit dito. Isa lang ko muna tong hot water kasi napakabagal nito magpainit ng tubig. I think binili lang rin to ni Ran for the aesthetic of it. Pero kung ako papipiliin, mas gusto ko pa rin yung hindi masyadong maganda na hindi masyadong maganda na takore pero mabilis magpainit ng tubig. Dagdagan pa natin. Okay lang yan. Okay. Hindi ko lang kung paano umpisan to. So, I think itong mga plato na lang muna kasi alam ko na kung saan sila. And hindi rin naman ganun karami yung mga plato. Okay na yan. Next yung mga bowl. Pero feeling ko kailangan pa namin ng mas mga maliliit talaga na bowl na pwedeng lagyan ng toyo, suka, ganyan. Kasi parang ito yung pinakamaliit namin na bowl. Pero kapag nagsasawsawan kami, ito yung ginagamit namin. So, kailangan pa namin ng mas maliit talaga yung legit talaga na pang basa pa to. Na pang sawsawan lang. Natin to dito. Ano ba? Okay. And matataas kasi. Matataas yung ibang storage dito. So, kailangan ko talaga ng upuan, ng patungan na ganito. Pero common din naman siya sa mga kusina dito na merong stool kasi ayun nga, hindi naman lahat 6-footer and ako 5'7" lang akong malala. Okay. Actually, ito medyo abot ko pa to. Pero yung ibang areas hindi na. Ano pa ba ilalagay ko dito? I think yun na yun. And then ito.
Oh, actually, mga baso, lagay ko na rin dahil alam ko kung saan sila pupunta. Let's go. Ito, usually tinatapon lang namin to. Pero wala kasi kaming ice cream containers. So, plano kong paglagyan to ng mga ice cream na gagawin ko in the future. Okay. Unahin ko na lang rin tong mga mugs dahil alam ko rin kung saan sila pupunta. Dito lang naman sila ilalagay. Okay. Okay, ito. Natuto sa taas. Oh, nainis talaga ako pag may basa-basa pa. Magdamag na to dito sa labas. Okay. Ito, dito to sa coffee. Wait lang. Mamaya kita ayusin. Mga panukat. Dito sila sa ilalim. Pa ba? Okay. Okay, ito yung French press. So, I think naka-3 French press kami today. This week. Actually, inuon ko lang rin tong dishwasher na to kapag 3 French press na yung nagamit namin for the week. Okay, French press number 1. Saan na isa? Hindi ko na rin matandaan kung alin yung pare-pareho lang naman sila. And ito yung French press number 2. Okay. And French press number 3. I think ito yung ginamit ni Ran kanina umaga. Tapos binalik niya lang dito, hinalo niya lang sa mga nahugasan na. So, hindi siya totally malinis. Actually, yan na lang rin yung gagamitin ko once na kumulo na yung water ko. And lahat ng mga French press at saka coffee para pernalya ko ay dito ko ilalagay. Next, spoons. Gusto ko ng spoons kasi parang isang dakutan lang silang lahat tapos lalagay mo lang kung saan sila dapat nakapwesto. And ang ganda rin kasi tingnan nitong cutlery organizer ko. Ganito yung itsura nila sa organizer, which is ang ganda tingnan. I don't know kung ako lang ba yung ganon. Close na natin yan. And ito na yung last. Medyo basa pa rin. Okay. Andito na lang to. Oh, and kumukulo na siya. Perfect timing. I think inabot ng mga 5 o mahigit 5 minutes bago siya kumulo. Patayin na natin. Yan, okay na yan. And meron pa akong ground coffee from 2 days ago. Yan yung gagamitin ko ngayon para hindi ako mag-grind ng coffee kasi medyo masakit sa katawan. Actually, nung umpisa, masakit siya sa katawan. Pero siguro mga after 3 manual na grinding lang, parang nasasanay, nag-adjust din kagad yung mga braso ko. Para lang siyang workout. 1, 2, 3. Okay. Okay, nice. Isasagad ko na lang rin siya dun sa brim. Okay, 4 minutes. 4 minutes yan. Bago siya maging ready for drinking. And habang hinihintay ko kapag 4 minutes yung coffee, suot ko na muna yung lenses ko dahil lalabas ako to. Pang 1 buwan lang tong lenses na to. Pero minsan lumalagpas ako. Like mga 30 days. So 30 days lang dapat dinidispose na siya. Pero hanggat hindi siya napupunit, sinusuot ko siya. Pero 12 pairs naman. So itong specific na pair na to, meron na lang tong, I think, actually meron pa siyang 15 days. Pero yung iba, hindi sila umaabot ng 30 days na pupunit na sila. So tinatapon ko na lang sila kapag and medyo weird ako magsuot ng lens. So nakayuko. Tapos kapag nakalapat na, ititingala ko siya. Hanggang sa mag-flat siya. Perfect. Ngayon pa lang nakilos ko. Next. Nakalimutan ko na kung ano yung sukat nitong measurement ng mata ko. Pero ang alam ko, yung kanan ko may astigmatism siya. And inborn daw yun. Wait. Okay. So itong kanan ko,
May punit na kagad siya. So, hindi ko alam kung may punit. Normally, paglagpas ng 30 days lang sila nagkakapunit. Pero, ang petsa pa lang. 19 pa lang yata ngayon. So, itatry ko pa rin siya. Pero kapag hindi siya komportable, kapag may feeling na parang may puwing yung mata ko, alisin ko siya. Okay, so far, okay naman. Kasi saktong 12 lang talaga yung pierce lens. Wala akong X. Pero yun, oh my God, ang lala nung pimple. So, hindi ganun kalaki yung punit, I think, nung contact lens. Kasi, so wala siyang feeling nung puwing and 20/20 yung vision ko. So, nakikita ko yung napakalayo na yun. So, yung pang-test ko kasi, may nakasulat dun sa building na yun. Wait lang, papakita ko sa inyo. So, hindi ko sure kung kita sa camera, pero yun, parang may mosaic na art dun. Tapos sa taas niya, may label na 40 years later. Pag hindi ako naka-contacts, hindi ko nababasa yon. Pero ngayon, suot ko, nang nag-contacts ako, nababasa ko siya. So, yun yung pang-test ko kung minsan napagbabaliktad ko kasi yung contacts ko. Kaya kahit suot ko sila, malabo sila. Hindi ko pwedeng gamitin yung kanan sa kaliwa dahil may astigmatism yung kanan. Tapos iba rin yung grado ng kaliwa ko. So doon ko malalaman kung mali yung suot ko ng contacts. Pero ito, so far, so good. Okay, and ready na dapat tong coffee. Kailangan ko lang ng mag na pag sasalina. And nice. Ang sarap ng feeling kapag ginaganon yung buhos. And kailangan ko lang ng konting stevia. So, itong stevia, 0 calorie. Kaya gusto ko siya kasi 0 calorie siya and hindi siya katulad ng sugar at saka erythritol na parang nag-cause ng cardiovascular something. Yun yung sabi nila, hindi ako doktor so I don't really know. Pero yung problem dito sa stevia, medyo mapakla yung... Meron siyang aftertaste na mapakla kapag nadamihan mo ng lagay. So ako parang 1.5 tablespoon lang. And hindi ko alam ba't ang dami kong kutsara. Well, actually, may gatas pa pala kami. Hindi rin ako masyado naglalagay ng gatas, pero sinusubukan ko siyang ubusin bago mag-ex. Kasi kapag gatas yung nilagay ko instead na creamer, parang, ayun, may mapakla din siyang aftertaste. Pero ito yung ginamit ko nung gumawa ko ng ice cream nung nakaraan. And inuubos ko na lang. Pero plano ko rin gumawa pa ulit ng avocado. Pero sa mga susunod na araw na yun. Plano rin naming bumili ng maliit na lamesa at upuan dito sa balcony dahil napakapangit pa ng weather ngayon. Well, hindi pa officially summer, so yung temperature is 11 degrees, ganyan. Minsan pumapalo pa rin ng 2 degrees Celsius, so hindi komportable umupo dito sa labas. Pero ayun, plano namin bumili ng maliit lang na lamesa at saka upuan kasi kasya naman, pero hindi namin minamadali dahil ayun nga, hindi pa ganun kaganda yung weather or yung climate. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa pagtaas sa pagbaba ng temperature. Maghapon na umuulan at mukhang hindi siya titigil today. Gusto ko lang sumaglit sa Canadian Tire para tumingin ng ice cream scooper. And I think dadaan na rin ako ng Save-On. Titingnan ko kung may mga gusto kong bilhin doon. Napakatalino ng kung sino man ang nakaisip nito. Maganda to. Pang-cover talaga sa ulan. Medyo namamasa-masa na yung medyas ko. Pero sabi nila waterproof daw tong sapatos. I don't know. And tingnan nyo naman ang kapal ng hindi ko alam kung hamog ba yan or ulap na bumaba. Na usually malinaw tong view na to, pero ngayon hindi mo kita yung dulo-dulo. Bakit naman nakaharang tong mga to sa pinto? Okay. Medyo mahal siya, $18.99. Pero mas mahal to, oh my God, naman $23. Pero I don't know, hindi ko sila gusto. Parang katulad lang rin sila nung nakita namin sa IKEA. Okay, ito, well, mahal din siya. $17.99. Pero parang mas okay siya sa grip. Hindi nga lang siya ganun kakapal. I think hindi na to pang ice cream. I don't know. Actually, ito maganda rin. Actually, parang gusto ko to. Pero $18.99 din siya. Siguro, kunin ko na siya. Yeah, nice. Pero tingin pa ako ng iba. Oh my God, ito, $12.99. And meron siya nung pinipindot para, I think, malaglag yung ice cream. And ito yung pinakamura na nakita ko. $8.96 so far. And
Almost pareho sila ng design. Maliit nga lang yung scoop. I think mas gusto ko pa rin to dahil double yung price nito pero mas malaki yung scoop. Magkano to? $10? I don't know. Kaya maliit yung scoop niya. I think okay na ako dito sa KitchenAid na to. Gusto ko rin yung color niya. Hindi ko alam kung kakailanganin ko to anytime soon pero wala siyang price tag. Mas mahal kasi yung iba. Ano ba yung price tag niya? What? $32 tong rolling pin na to. No way. No fuck. Wait lang. Tama ba? Paano naman to naging $32? Okay, hindi to sobrang mamahalin. $12 lang to. Pero hindi rin siya kasing haba ng gusto ko. Pero at least, ito reasonable yung price niya. I know. Tumataginting na $35 para lang dun sa ice cream scoop and rolling pin. Pero ayun nga, worth it naman yun. Gagawin ko siyang worth it. Gagawa ko lagi ng maraming ice cream at saka tinapay, pizza, pasta para magamit yung rolling pin. Naka-sale silang lahat. Hindi ako makapag-decide. So, berries, blueberry, at saka fruit medley. I think yung fruit medley na lang. And ang dami, 1.5 kilograms. Oh, nice. I think ito lang rin talaga yung pinunta ko dito. Hindi ko sure kung kukunin ko ba to. No added sugar. Or last time kasi yung kinuha ko yung so. Pero last na siya gusto ko. Oh, actually, meron pa dun. Kasi nasa pinakadulo, hindi ko abot. Dalawa yung gusto kong kunin. Anyway. Okay, so, hindi ganun karaming bin. Ito kasi masarap na fruit mix. Oh my god, no. Wait. And wala pa rin akong proper na lighting. So, ito. At ito, oh my god, nasaan na yung resibo? Okay, hindi ko kinuha yung resibo. Pero, I think around $15 lang. Okay, ito yung galing sa Canadian. And, itong pin at saka itong ice cream scooper, $35. Pero, I'll make sure. Anong brand? Pero itabi na muna natin itong mga to kasi kailangan ko pa magluto ng pang dinner.